nag-iisno sa ano sa bahay, sa labas sa bahay. Wala naman na. Grabe, ang gusto na naman. Kakapal na naman yan. Tapos kung kailan tapos ng Christmas at saka mag-iisno na naman. New Year, Christmas, no. Dry na dry ang tinapay palaman ay cheese. Ang daming tao. Ang dami nilang medyo kunti pa ngayon. Kasi walang mapasok. Pero marami pa rin. Pag may pasok naman, at nang pumapasok sa work, dito nagkakahan. Napasok ko yung asawa ko yung anak ko tulog pa. Umayang alas 2 pa yung gigising. Baliktad, no? Ay, yung minsan yung biyanan ko, birmo ko niyan sa nanay din niya. Nasanay sila kasi birmo ko. Abi, pautang nanay, sabihin nila sa nanay na tapos hindi na mababayaran. Eh, nagagalit yung nanay niya. Sabi niya, tanda ko na wala pa akong trabaho, ako pang hinihingian. Alam kasi ng mga anak na na malaki na tatanggap ng nanay nila Tsaka mag-isa lang siya sa bahay. Hindi na siya nagre-renta ng bahay. Sarili niyang bahay yun. Ayun, ipapamana niya yung bahay niya sa asawa at Velasco, silang magkapatid. Yung nung namatay din yung lola nila, nag-iisang anak din yung nanay niya. Pinamana sa kanya yung napakalaking lupa sa nanay niya at bahay. Kaso nga lang napakalayo rito, malapit sa Austria. Ay, ang ginawa nila, kasi wala namang tumitira doon at nabubulok yung bahay kapag hindi tinirahan. Bininta nila. Ayun, hinatian niya yung mga anak niya. Bali yung pinagbintahan nila, hinati niya sa asawa ko, sa bilas ko, kapatid ng asawa ko, tsaka sa nanay. Nag-divide sila. Walang magulang sa kailangan hating magkakapatid yung ginawa niya sa pinagbintahan nila. Ang laki ng pinagbintahan nila. Kaya yun, yung nakuha ng asawa ko, ibinili niya ng sasakyan. Yung bilas ko naman, pinagawa niya yung bahay niya, pinarenovate niya. Kaso nga lang itong yung asawa ko bilas ko, alam nilang may pera pag nanay niya. Wala na mapagdagasusan yung hati niya sa bahay. Hingi doon, hingi dito, yung dalawa. Tapos, ang ginagawa ng sister ko, sa nanay niya, parating niyang sinasabihan na bumili ng ticket, mag-tour daw sila sa ibang bansa. Kaya natutur nga sila sa ibang bansa kasi alam nila may pera yung nanay nila Sabi niya, matanda na raw, kailangan mag-tour naman. Anong gagawin niya sa pera niya pag namatay daw siya. Kaya ginagawa niya every year, nagtutur silang mag-ina. Sinasama siya sa Africa. Nangina naman, next year, bumili sila ng ticket na maaga kasi mura ang ticket pag maaga kung bumibili. Ayun, isasama na naman niya yung nanay niya. Dati nagtutur yung bilas ko, hindi niya sinasama yung biyanan ko.
silang mag-asawa lang. Silang mag-asawa lang. Magmula nung may pera ng biyanan ko, sinasama niya. Tapos, minsan hindi kami makapunta doon kasi kulang kami sa budget ng mag-asawa minsan. Ang ginagawa ng biyanan ko, alam niyang wala kaming pera sa pambili ng ticket. Ipinapautang niya kami, pautang ha, kunwari pautang. Tapos, pero asawa ko, hindi naman nagbabayad. Oo raw, babayaran daw niya. Tapos, nung pumasya na kasi kami sa Egypt, siya ang gumastos lahat. 3 kami yung anak ko, ako, at saka yung asawa ko. Siya ang gumastos lahat. Kaya, may utang pa kami doon. Iwan ko kung anong usapan nilang mag-ina. Parang ililista na naman sa tubig yan eh. Kaya kung minsan, ayaw niya narinig yung nanay niya kasi kapag nagalit yung nanay niya, maalala niya lahat ng mag-utang niya, patay siya, maniling yung labis oras yun. Kaya, nagpapakabait siya. Kaya, kahit na ako nagpapakabait din sa biyanan ko eh. Baka pamaya, maalala niya, mapagalitan yung asawa ko, maalala niya yung mga utak namin. Lang dahil sa akin, maniningil ng this oras yun. Ay ayaw ko siyang galitin. Kung may narinig ako sa kanya, papasok ko na lang, gaganyan ko na lang. Kasi alam ko, delikado kapag nagalit yun. Maniningil na this oras. Kung minsan pinapaalala ng asawa ko, sabi niya gano'n, kailan mo babayaran yung utang sa nanay natin, sabi niya. Sabi ko, kumari, pag nagkapera ko, huwag siyang mag-alala. Parang mga ganyan pag sinisingil na siya sa Pilipinas, kapag naniningil na yung mga may mga utang, sabihin na huwag kayong mag-alala, babayaran kita pag nagkapera. Hindi na ako sumasama kasi nahiya ako eh. Baka mamaya maalala pa niya eh. Kaya kung minsan nakikita kami minsan na hindi naman sinasadya, nakatingin sa akin. Hindi naman siya naniningil kasi malang para yung bang kailan ka magbabayad. Nahiya rin siya maningil mo. Tsaka gusto niya magpusa ka. Ayun na, sabi ko sa asawa ko naman, bayaran mo na yung utang natin. Kaya na sa nanay mo. Sabi niya, saka na. Sabi niya marami pang gastusin dito sa bahay. Isa rin yun eh. Isa rin yun eh. Ayaw magbayad eh. Kahit may pera yun. Hindi niya basta-basta binibigay sa nanay niya. Kakusapin niya, lulukuhin na naman yung nanay niya. Sabi niya, saka na kayo magbayad kasi ganito ganyan. May tax na naman na dumating, kulang pa yung pera namin, ganyan, sabi niya, may health insurance pa. Sasabihin na naman, gagawa na naman ng puto yung asawa ko na ganito, ganyan na naman. Siyempre, maawa rin ang biyanan ko. Sige na, sabi niya ganito. Tapos, sabihin naman ng asawa ko, baka gusto mo naman nakatulungan. Sabi niya gano'n. Pautangin ulit. Hindi pa nga nakakabayan. Ang dami niyang kapatid sa labas. Sa tatay niya. 5 ang kapatid na lalaki, walang babae. Ay, babae, doon sa nanay lang niya. Yung nanay niya ngayon. Sa ibang lalaki naman, nagkanak yung nanay niya sa ibang lalaki. Yun nga lang. Yan, yung kapatid niya, mahal na mahal niya. Yung anong kapatid niya, 2 anak niya. Ang lalaki na ng mga anak niya. Binata, 2 lalaki. Dati araw-araw kami doon sa bahay ng ng kapatid niya. Ngayon,
Ngayon, naglaylo na kami kasi marami siyang trabaho. Ayan, kapag ganyan yung nanay niya, kapag pinautang niya yung anak niya, yung asawa ko, or binigyan ng pera, huwag mong sasabihin sa ano ha, sa kapatid mo to ha, sabi niya, magagalit yun. Ganun yun. Kapag may binigyan na pera sa asawa ko, huwag kang ano ha, magsasabi doon sa kapatid mo. Kasi kreto silang mag-ina. Ganun din yung binas ko kapag nanghihingi ng pera, huwag raw sabihin sa asawa ko. Pero yung galit din. Nagsisilo silang dalawa. Daming tao, dumarating. Mga nagtatambay na mga matatanda. Mas lalo sa Austria. Maraming matatanda sa restaurant din. Kasi sabi ng asawa ko, mga pensionado ang mga yan. Mas lalo sa Germany. Pensionado ang mga tao, mga matatanda. Kapag nawalan ka ng trabaho doon, bibigay ang gobyerno ng pera. Katulad din dito. Dito rin, kapag nawalan ka ng trabaho, at sabihin mo sa gobyerno nila, susustentuhan ka ng gobyerno na 6 months hanggat makahanap ka ng trabaho. Kaso nga lang sa 6 months na yun, palugit nila 6 months na bibigyan ka ng pera nila buwan-buwan. Hindi ko alam kung magkano. Dati, ganun ang ginawa ng Lilas Boy. Nung nawala siya ng trabaho, sinabi niya sa gobyerno na nawalan siya ng trabaho, hindi siya makahanap ng trabaho na. Humingi siya ng sustento. Binigyan siya ng sustento ng 6 months. Kailangan sa palugit na 6 months na yun, kailangan makahanap ka ng trabaho. After 6 months, ititigil nilang sustento sa'yo. Kaya buwan-buwan, nung 6 months, nung nakatanggap siya ng mga 15,000. Nung 5 years ago yata yun, 15,000. Hindi ko na alam kung magkano ngayon. Hanggang ngayon, kapag tumulong pa rin sa gobyerno, tutulungan ka lahat dito ng locals. Kapag sinabi nilang wala silang trabaho, susustentuhan sila ng gobyerno ng 6 months. After 6 months, wala ka pa rin trabaho, bahala ka lang sa buhay mo. Yun ang patakaran ng gobyerno. Ititigil na nila. Hindi pang habang buhay na sustento yun. Ayun. Malaki ang matatanggap mo kapag tumakbo ka sa gobyerno. Buwanan na matatanggap mo pag nawala ka ng trabaho. 6 months, 6 months, di ba buwan, bali, mga 40,000 natatanggap mo sa kanila. Sa peso yun, ha? Pera sa check, malaki kasi ang pera nila sa peso. Times 2. Oo. Kaya ako, hindi naman ako mapatakbo sa gobyerno kahit na wala akong trabaho. Alam niyo kasi, nakarehistro ako rito, business registered. Hindi ko sila mautakan. Kasi kapag binuklat nila yung history nila, nakarehistro ako ng business registered. Hindi nila tinutulungan yung may business registered. Ang tinutulungan lang nila is yung mga factory worker, mga janitress, yung mga workers lang, hindi yung may-ari na mga nakarehistro pang business. Hindi nila tinutulungan. May isang Pilipina rin dito humingi ng tulong. Pero wala pa siyang asawa rin ng check. Ganon din. Nagtatrabaho rin siya as a worker. Hindi ka siya nakarehistro ng business. Tinulungan din siya ng gobyerno 6 months. Hindi ko alam kung 6 months o 3 months. Ayun. Kaya
Kaya ako, kahit na wala akong trabaho, kasi yung ginawa ng asawa ko, inirehistro niya akong business. Yun ang trabaho ko rito. Business owner. Kaya yun, nakatungangan lang, walang natatanggap. Kapag nawalan ka ng trabaho, wala nang tutulong sa'yo. Kahit na bata ka pa rito, mga 18 years old or 19 years old, pag nagtrabaho ka sa factory at bigla kang nawala ng trabaho, ayun, isumbong mo lang sa gobyerno nila, magparehistro ka na nawalan ka ng trabaho. Sabi mo sa kanila, kailangan mo ng sustento ng sustento, bibigyan kanila. Ayun, kailangan ng 6 months na yun, makahanap ka ng trabaho, hindi yung panghabang buhay na sustento na yun. Kaya yung iba, ganun ang ginagawa eh. Katulad ng bilas ko, yung nagpa-rehistro, 6 months nawala siya ng trabaho. Pero yung asawa niya may trabaho, sinusuportahan din siya. Malaki ang sahod ng asawa niya. Mautak din sila eh. Ganun din dito eh. Mautak din. Kaya ako, kahit na tumakbo ako sa gobyerno, hindi ko sila mautakan kasi nakarehistro ako ng business niya. Nakakainis eh. Tatandaan nga lang sa business dito. Nagbabayad ka ng monthly ang health tax ano ba yun, social. Pag tumanda ka, iba ang matatanggap mo sa kanila. Yung iba ang matatanggap mong pera sa retirement payment. Kumbaga sa mga local na nagtatrabaho rito na mga 20,000 yata. Oo. Pero sa akin, kung halimbawa natapos ko yung yung tax social, kasi malaking binabayaran ko sa tax social eh. Malaki matatanggap ko rito kapag nag-retire ako. Kung halimbawa, sabi na sa ako, malaki matatanggap mo kapag nag-retire ka. Kung halimbawa, mga local, natatanggap lang 18 o 20,000. Baka sa akin, mga 50,000 na retirement payment ko. Yun nga lang ang kaibahan. Kaso nga lang, masakit sa bulsa ang binabayaran ko sa every month. Grabe. Nga lang. Kaya malaki pala ang matatanggap kasi malaki rin ang Anong date na ngayon? 29? December 2. New Year na sa isang araw ha. Ay nako, kapakita ko sa inyo yung New Year dito. Makakalabas ako ng hating gabi. Kasi nung Christmas natulog lang ako eh. Wala naman akong inasang bisita o kamag-anak na bibisita. Pero sila rito, kahit yung biyanan ko, kaka yung bilas ko, natutulog lang sila. Hindi sila pupunta sa bahay ng kapatid niya or hindi, natutulog sila. Hintay nila ng umaga o imbitahan sa isa ko, mga 26-27. Ayan. Kung may regalo nga sila, tatapos ng Christmas nila ibibigay. Hindi sa mismong Christmas pa. Kaya yun. Kaya boring dito. Masarap magpasko sa Pilipinas. Tsaka New Year. Ayan. Ayun dyan sa taas, nakabili ako ng ng buto-buto ng baboy. Yan dyan sa second floor na yan. Diyan ang bilihan ng buto-buto ng baboy or maka-order ka rin ng dugo ng baboy kasi katayan niyan mismo eh.
Pero dyan lang binabagsak yung mga kinakatay nila. Tindahan lang yung din sa taas. Kaya, yung buto-buto, medyo may laman naman. Binabagsak ang presyo nila. Pero pag sa doon sa malaking groceryhan dyan sa supermarket na, iba ng presyo. Yung crowns lang, 6 kurun lang sa kanila. Kung binabagsak nila yung presyo, on sale. At kapag binagsak nila yung sa groceryhan, ama yung buto-buto na medyo malaman, ano na, mahal na. Kaya kung halimbawa ipapakain mo lang sa aso, kunwari, sabi, dito ka na lang bumili sa taas dito. Mura. Ayun, ginagawa ko dun sa sa buto-buto kasi may mga laman minsan. Inaadobo ko, sarap. Pinapaksiw. O di kaya nilalagaw ko, sarap. Tapos lagyan mo ng patatas. Mura naman ng patatas dito eh. Kung kagaya ng isang araw, ngayon, kung sale pa, 6 per kilo, 1 kilo, 6 kurun lang. Gusto nilang manirahan dito sa dito sa Czech Republic. Kasi malapit lang ang border dito sa kanila. Isang mga 10 minutes lang. Germany na, tsaka Poland. Gusto nilang manirahan dito or mag-grocery. Nagro-grocery sila rito kasi mura dito mga paninda kaysa sa Germany. Kaya dito sila tumatakbo, mura kasi. Dito minsan din ganun din kami. Pag nagsasawa na kami sa grocery, gusto ko yung namin gumana. Pupunta kami na-distract ako. Pupunta ako kaming mag-asawa doon sa German or Poland. Doon kami namamalingke. Mas lalo yung biyanan ko kuminsan medyo matanda na kasi kaya hindi na siya naglalakad. Walking distance lang yung sa biyanan ko yung German ay Poland sa kanya. Kuminsan ang ginagawa niya kasi mahilig mga nigarilyo yung biyanan ko. Bumibili siya ng sigarilyo doon sa Poland. Kasi doon sa borders ng Poland, malapit sa kanya, pwedeng lakarin mga 20 minutes lang. Kasi dito walang motorbike. Tsaka hindi siya marunong mag-drive. Nilalakad lang niya. Kung pupunta rin siya sa bahay ng anak niya na babae, nilalakad niya mga 10 minutes siya maglakad. Ayun. Kaya kuminsan pupunta siya sa Poland. Bumibili siya ng pakipakiting sigarilyo. Alam niyo naman sa Poland, parang Pilipinas style na may kanto-kantong tindahan. Ayun. And parang Pilipinas style, may sari-sari store din. Ganun din. May maliit silang sari-sari store. Wow, almost magkakampara ang Pilipinas tsaka sa Poland. Kaya nga sabi nila, nabalsagan na ang Poland.